Duko mo ni. Doon sa isda ni. May lagi ni mo burot. Iburot na master. Madaling araw nga pala akong bumabaktas dito mga master patungo sa aking motor na wall manual CC at agad-agad ko na rin kinakabayan dito para makapunta na ako sa aking pupuntahan ngayon na spot. Nang limbarot pa talaga yung aking balahibo sa mga oras nito kasi nasa pagtingugan pa yung mga wakwak at kikik sa mga daan. At hindi na pinadugay-dugay, nakarating ako sa highway at nangurbada na ako dito ng balik 120 para makarating na talaga ako sa aking pag-iispatan ngayon. At sa mga ilang limong sandali, dahan-dahan bigla nang lumilipay yung aking dagway kasi nakarating na ako sa aking pag-iispatan ngayon na dagat. Sobrang napakanindot pa ng view ngayon kasi napakalino pa, hindi pa masyadong mahangin. At syempre hindi ko na palibag dugay-dugay, agad-agad ko nang kinakuha dito yung aking pamain at paglingon ko dito ay napakaganda talaga ng view sa palibot ng karagatan. Ganito talaga sana ka-peaceful yung ating mundo kapag wala sa ng mga gera. Sana na may magsipagtigilan na kayo sa mga gera nyo dyan para malilipay nyo yung aking dagway habang namimingwit. At sa mga puntong ito kasi nakarating na ako sa aking ispatan ngayon, hindi ko na padugay-dugayin pa. Kinukuha ko na dito yung aking setup dito kasi sobrang ko na rin talagang na-miss mamingwit sa dagat kasi para na talaga akong nagsimulang magsawa kakapamingwit ng mga puyo. At kasamaang pala at paghulbot ko dito sa aking ginagawa daan na setup, pinagkagubot-gubot man, naglabad yung aking ulo dito kung paano to ito susulbarin kasi wala pang abri yung barangay ngayon, hindi pa ito matabag barangay. Gusto ko sanang ipahusay at sa wakas na may nasolve ko yung isa kaya dahan-dahan bigla nang lumilipay yung aking dagway kasi magkasimulan ako sa pag-fishing. At ito pala yung gamitin kong yung pamain, napaka-presko pa nito, naglukso-lukso pa talaga sila sa sobra nilang kalabas. Hindi ko na talaga mapugnan yung ka-excited ng aking kamay kaya agad-agad ko nang binabalibag dito ang aking kawil at pinakiramdaman ko na dito kung may pumaak-paak na ba sa aking kuha, naguyog-uyog na yung tumoy sa aking kawil dito. Bigla ko ring binira kasi may bumunlot-bunlot man. Pagkabira ko dito ay mura magwaya mo, sani ka tuhintan dog adto, nagduha-duha ko nagunahon na dito kung di pa ka to jellyfish. Agad-agad ko ring binalibag balik yung aking kawil at binubunlot ko dayon kasi biglang may bumira. Amang tuyok-tuyok lang ako dito at pagkatingin ko ay wala mangyapoy huli sani mang tuoy. Pero hindi pa rin ako sumusuko kasi sobrang napakalayo ng pinanggalingan ko, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa at paglaom at sa mga oras ito may bununlot na naman kaya binira ko agad. At habang nagtuyok-tuyok na ako dito sa aking fishing reel ay may naaninag na kung kulay puti, lumilipay yung aking dagway kasi isda na siguro ito. At pagkatingin ko dito ay sobrang napakaliit talaga na bunga-ongers niya isda. Sabi nila ito raw yung isda na kusog mukhaon og itat. Sa mga puntong ito ay agad-agad ko ring binalibag balik yung aking kawil. Baka may kasama pa itong isdang ito, agad-agad ring umuuyog yung aking kawil at binira ko agad at tinuyok ko na yung aking fishing reel dito at tinitingnan ko talaga dito gumayo yung anong isda ito kasi bumira-bira man. At pagkaalsa ko dito ako natitingala sa isdang ito kasi mura magdagway barko. Para talaga siyang nagyaw-yaw paghawak ko sa kanya kasi nagdigaok man yung kanyang baba. Ako talaga nahihibulong at tatingala sa kanya kasi bigla man siyang bumuburo. Nahahadlok yung aking dagway kaya pinakawalan ko siya agad. Naguntol-untol pa talaga siya na parang bula. Ano kayang klaseng isdang iyon? Pinakiramdaman ko na naman yung aking kawil sa mga puntong ito at may lumihok-lihok na kaya agad-agad ko rin ditong binibira. At pagkabira ko dito pagtingin ko sa aking hook na nga putol man, wala yung aking fishing hook. Mabuti na lang ay nakadala ko dito ng pangreserbang mga hook kaya agad-agad ko rin ditong binabanganan. At sa mga oras ito ay mayroon na naman akong nahuli dito. Sana naman ito hindi ito bumuburot na isda. At sa pagkatingin ko at pagkarasa ko dito ay mamangyapong isda. Pagkalaaya ni oy nalalaay na talaga may aking dagway kasi sobrang lobo na talaga ng isdang ito. Ano mang klaseng isdang ito? Pumunta ako dito para manghuli ng isda, hindi para manghuli ng bola. Biglang nagsalita yung isda. Sabi ng isda, "Huwag mo kong huliin at kainin, pakawalan mo ako para hindi ka makapunta sa ibang dimension." Kaya agad-agad ko siyang pinakawalan kasi nakakatakot yung kanyang sinasabi. At sa mga oras ito ay patuloy sa pagpadayon ako sa aking pangangawil. Sana naman hindi na ganong isda yung mahuli ko kasi nakakatakot talaga yung kanyang itsura. At sa mga puntong ito ay mayroon na naman ako ditong binira-bira dito. At pagkabira ko dito pagtingin ko ay medyo maliit pa yung isda pero okay na ito basta hindi lang yung isdang lumulubo. Isdang asuhos pala yung nahuli ko. Medyo lumilipay na yung aking dagway ng konti kasi hindi na lumulubo na isda yung nahuli ko ngayon. Idibol na dyan siguro tong isdang to. At pagkalingon ko rin dito banda-banda ay nakahuli na rin pala si Master James. Sobrang lipay talaga ng kanyang dagway. Ngumingisi talaga dako kayo yung kanyang dagway kasi naka-fish on siya dito ng katambakerns. At paki-follow na rin po sa kanya mga master kasi lumilipay din yung kanyang dagway kapag nakakahuli talaga siya ng mga isda. At sa mga puntong ito ay meron na namang tunog-tandog sa aking kawil kaya hindi ko na pinadugay-dugay, binunlot ko na agad dito. At pagkabira ko dito ay nagkisi-kisi at nagkapakapat talaga ang isdang ito. At pagkaarsa at pagkabira ko dito pagkatingin ko ay isdang lumulubo na naman. Ito pala yung isdang butite. Hindi na talaga lumilipay yung aking dagway kahilakon ako sa mga oras na ito kasi sobrang napakalayo talaga ng binahi ko tapos ganito lang ng mga klaseng isda yung mahuhuli ko. At dito naman banda-banda ay sobrang excited ko na kasi may nahuli na naman yung aking kawil. At pagtanaw ko dito ay ibis-ibis, grabe na dyan in town po ni oy. Hindi na talaga natutuwa yung aking dagway, kauli-una talaga ako sa oras na ito. Mabuti pa si Master James, dako kayo lipay yung kanyang dagway kasi nakahuli siya ng good size na asuhos. Kaya sa mga oras ito ay nagdesisyon na talaga ako na uuwi na kasi tanghali na tapos wala pa akong agahan. At si Master James dito ay uwi na raw din siya kasi may duty pa raw siya. Hindi baling wala akong ganong huling isda, at least nadaragdagan na naman yung aking kaibigan. Lumilipay pa rin ng kunti ang dagway kahit papano. Grabe ito lang talaga yung nahuli ko sa loob ng kalahating araw. Bala ko sana pakawalan itong mga isdang ito pero hindi naman sila humihinga, parang nangatulog naman. Kaya dalhin ko na lang. Kaya bumabaktas na ako dito papunta sa aking motor para makauwi na. At kahit madalang yung huli, lumilipay pa rin yung aking dagway kasi nakakapunta ako ng dagat kahit malayo.